nagtitiyap, nagbabagat at nag-aalab ng mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalakab-lab! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayaring na nakakagimbang at mga nakakatawang pansin eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablab! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa DZXL 558. Tuloy ang naglalagablab na balita masama Lunes na umaga. Ako si Buddy. Rod, sugatan po yung isang di kilalang biktima pa matapos na magkarambola. 4 na sakyan ito mga kasama, Rod, sa North Luzon Expressway. Monday na Monday. Ayon sa ulat, naganap ang salpukan southbound lane ng NLEX malapit sa may San Simon exit. Sama sa naksidenteng nasakyan isang bus, isang van, 2 sport utility vehicle o SUVs. Kasalukuyan pa iniimbestigan po ang pinagmula ng bungguan at kinikilala pa. Medyo may kabagalan din ang otoridad sa pagkilala sa mga biktima o nagiging maingat lang sila. Tama. Para talagang ma-identify nila ng tama yung mga kung sino man ang involved sa insidente. Tama. Pero may may mga ginagawang programa ngayon kaugnay sa balik eskwela. Yung NLEX, SLEX. Ito yung isa sa mga tinitingnan nila yung disgrasya nga sa daan. Mga alalay motorista yan, di ba? Pero hindi pa rin talaga maiwasan. Diyan pa rin. Ano ba yung pinaka-ano dyan? May problema talaga somewhere. Tama. Sa Iligan naman, mga kasama, barangay chairman sa Columbungan, Lanao del Norte, binukod. Detalye kasama si Giner Cabanday. Giner, i-radyo mo. Dinukot ng hindi kilalang grupo ang barangay chairman ng Palau, Kulambugan, Lanao del Norte umaga ng Miyerkules noong Mayo 28. Ito ang kinupirma ni 2nd Mechanized Infantry Brigade Commander Colonel Demet Tijares. Ayon sa isinagawang investigasyon ng AFP, 10 armadong kalalakihan umano ang dumukot sa barangay opisyal at dinala sa hindi malamang lugar. Pera ang pangunahing motibong nakikita ng kasundaluhan kapalit sa pagpapalaya ng dinukot na si Rogelio Narciso, 61 anyos. Sinabi ni Tijares na hindi sila titigil sa paghahanap hanggat hindi may palaya sa kamay ng mga abductors si Narciso. Kasama mo sa Dex IC Iligan, Giner Cabanday, Tatak RMN. Naglalagablab na mga balita. Punta tayo sa Palawan mga sama. Meron po magsasaka sus Mario si Pasintabi ha. Pinugutan ho ng ulo dyan sa Palawan. May balita si Pedi sa bando ng RMN Palawan. Pedi, i-radyo mo. Babalikan natin si Pedi. Naglalagablab sa 558 DZXL Bulat Palaro. Kapwa natalo po sa kanilang hiwalay na laban ang mga Pilipino Mixed Martial Arts Fighters na si Mark Munoz at Mark Ediba para sa Ultimate Fighting Championship o UFC. Si Munoz ay natalo kay Dutch fighter Gerard Mousasi sa main event ng UFC Fight Night 41 sa Berlin, Germany. Habang si Ediba ay natalo kay Kevin Sousa sa The Ultimate Fighter Brazil 3. Nagnila po sa Sao Paulo, Brazil. Ayon sa ulat ng MMA Fighting.com, sa umpisa ay dominado ni Munoz sana laban bago sumuko kay Mousasi sa 357 mark. Sa opening round po ito na middleweight bout sa pamagitan ng rear naked choke. Si Ediba naman ay nakamit ang kanyang unang pagkatalo kay Sousa sa second round stoppage sa kanilang featherweight match. Okay na. Ready na. Sige. Kasamang Pedi sa bando sa kanyang balita, mga kasama, muli Pasintabi po sa mga nag-aalmusal dyan. Magsasaka, pinugutan po ng ulo dyan sa may Palawan. Wala Palawan, detalye kasama si Pedi, i-radyo mo. Sa mga road, patay na at pugot ang ulo ng mga tagpuan ng bangkay na isa magsasaka kahapon ng umaga sa may barangay Bagong Bayan sa munisipyo ng Rojas dito sa lalawigan ng Palawan. Base sa interview ng Radyo Mo Nationwide kay Police Senior Superintendent David Martinez, Provincial Director ng PNP sa lalawigan ng Palawan, kinilala ng biktima sa pangalang Conrado Martinico, 60 anyos, may 8 anak at residente sa nababanggit na lugar. Base sa inisyal na pag-iimbestiga ng mga otoridad, May 31 pa nang huling makita ang biktima. Inasabi na sa 150 metro lamang ang layo sa bahay kung saan nakita ang kanyang bangkay. Maliban sa pagkakahiwalay ng ulo sa katawan ng biktima ay mayroon pa rin mga sugat o taga sa iba't ibang parte ng katawan.
Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng PNP upang makilala naman ang suspect at malaman ang motibo sa pagpatay. Para sa DCXL 558, kasama mo sa Armen Palawan, Pedi Sabando, Tatak, Armen. Naglalagablab na mga balita. DZXL Showbiz Balita. Eto na. Oo. Sabay ho kami nagsabi, ito na. Eto na. Dahil blooming na blooming Siyempre. sa unang araw ng pasukan. Hindi stress. Kasi sinasabi nila pag unang araw daw ng klase ng mga bata, yung mga nanay talagang stress. Dahil gabi pa yan, di ba, boss bata? Nagkahanda na. Ready na. Pero ito talaga. Nakapaghanda siya. Hi, Miss Candy. Hi, Miss Candy. Good morning, magandang umaga po sa inyo lahat. Hello, Papa Licious Body and Papa Licious Good Roy. morning, happy Monday. Medyo hindi pa ako sa ganung level kasi yung mga bagets ko hindi pa pasukan nila ngayon. Next week pa ba? Next week. Baka next week pa sila. Iba-iba kasi ang pasukan eh. Sabay-sabay, June 2, June 9. Hindi pala lahat ay June 2. Oo, meron sa June public 9. schools yun. Oo. Kaya medyo nakasalubong ko rin sila, yung mga pumasok na ngayon sa mga eskwela. Ang aga-aga pa yung kahit maliliit pa ng mga bata, ayun rumarampa nakasama yung mga nanay nila. Grabe na ang sweet ng ganung moment. Minsan yung mga nanay yung excited, hindi yung mga bata. Makikita mo yung bago uniform, bago bag. Ganda lahat, pati sapatos. Lahat bago. At bago. Pero sabi ng Eco-Waste Coalition na ingat-ingat sa pagbili ng mga bag. Baka mamaya hindi nila alam. Yung sobrang colorful. Yung Baka may toxic. ang bango pa naman nun. Ang sarap lang hapin kapag bago. Bagong-bago eh. Lahat. Sarap pumasok. Oo. Ayan. Bagong utang. Yan yung bago yan. Sa susunod na araw, bayad bago lang, bayad. Pare, bagong-bago yun. Simula lang naman yun, di ba? Lilipas din yun. Simula ng hulugan. Yan ang Pilipino. Bawi na lang si tatay. Yan ang diwa ng paglaban. Yes, ayan. I love it. Love it. Ayan, ito paglalaban. Speaking of paglalaban. Sige nga, ano ba nangyari? Parang pinaglaban din at pinagtanggol ni Paolo Avellino ang mega daughter na Naka si naman. Casey Concepcion. Hinggil sa na kumakalat na balitang abay nagdadalang tao daw ite. Aba. Kay Paolo. Tao talagang dinadala, ha? Talaga, ha? Naku, ayon kay Iban Paolo. lang busog o ano. Oo nga, talaga nagdadalang busog. Pwede rin ganun, di ba? Pwede, oo. Pag Ayan. busog, ibang dinadala nun. Masama yun sa pakiramdam. Kailangan ilaba. Kahit saan kaabutan niya, sabi niyo sa'yo, wala akong kaber. Wala sa bukit. Ano ba nangyari? Sabi ni Paolo. Sabi ni Paolo, hindi naman ito true. Dahil active naman ito sa social media at updated sa mga mga post niya at sa anong picture niya, di ba? Ganyan. At maraming nakakakita sa kanya. Kaya hindi masyadong pang halata. Sabay ganun no? Ganun talaga yun. Kapag medyo maliit pa, hindi pa masyadong kita. Sa ngayon, aminado si Paolo na spatial friends daw muna silang dalawa ni Casey, pero sinusubukan niyang makaakyat sa next level ang kanilang status. Yung next level ay more than special. More than special talaga yan. Hoping pa rin si Paolo na magbagong ihip ng hangin at magkaroon ng mas magandang relasyon sa pagitan nila. Ayan. Ito medyo tinatago pa. Hindi naman natin sinasabi tinatago. Hindi pa ma-confirm kung totoo nga yan. Kung buntis nga si Casey o hindi. Ito namang si Sara Labati after 1 year, umamin na rin. Meron na silang baby Zion ni Richard Gutierrez. After Kaya pala, how many months? Oo. Lumipad pala papuntang Paris. Doon pala naglabas ng fetus. Ng fetus. Ng baby. Ganun pala yun. Sa bagay, itong si Casey nasa ibang bansa din. Malay mo, di ba? Wala namang maging masama doon. Okay lang naman. Kung meron namang partner. Oo. Ano yung seahorse? Yan ang gagawa ng Gusto na nabupuntis. Gusto na lang nanganganak. Ang galing Basta galingan nyo lang yung mathematics nyo yung mga kasama. Ang pagkwenta. Kailangan 1 + 1 equals. Alam nyo na. Minsan ganda. Yes! Ang ganda ng damit ni Miss Candy. Thank you so much. Sabi ko nga, imported to. Ay, naiyanan ako Parang bigla. ala
Egyptian princess. Egyptian princess, tama. Kulang na lang yung ahas dito sa... Di ba tatang pa? Oo, di ba? Yung mga ahas yung mga Egyptian. Cleopatra ka na. Cleopatra. Akala ko zuma eh. Kalema. Ikaw talaga yung maparad ha. Tuklawin kita eh. Ayan po ating Thank you. latest showbiz chika ngayong Monday morning. Maraming salamat po. Ito pa nag-iisang Dal Dakila, Miss Candy Tatak and Bye! Thank you very much, Candy. Ulat Trapiko. Ayan na siya. Ito na. Live once sa Talaga, oo. EDSA Community. Ready na. Here we go. May Silvestre Labay mga kasama para sa traffic update mula po dyan sa may EDSA Kamunong. O ayan. Bye. Oy! Good morning. Kumusta dyan? Bagong guli. Aba. At talagang Bagong guli, bagong gupit. amoy melon. Amoy. Amoy melon. Melon amoy. Hindi melon amoy. Amoy melon. Bango-bango. Bago. Oo. Para ka talaga bulaklak pa, Rambo, ha? Cologne. Kolon. May kolon pa. Naamoy ko sa mga estudyanteng nakakasalubong ko. May pulbos pa. May mga pulbos pa sa Diba? mukha. Ang bango-bango nga, ang bango-bango. Ang pango talaga. Ang nasalubong ko Oo. dito sa kahaba ng EDSA kung saan ay mabagal ang usad ng mga sasakyan kasamang body at road. Ay balik eskwela na naman ng mga mag-aaral dito sa lungsod ng Quezon. Oo. Kaya't mabagal at nagkaroon ng banggaan Saan? sa kahaba ng Commonwealth yung patungo sa EDSA, dalawang bus. Ilan yung mga nasaktan pero wala namang grabe na mga pasero yung sunugod sa pinakamalapit na paggamutan, dalawang bus dito kababaan ng EDSA, kaya't mabagal din ang daloy ng trapiko sa Commonwealth patungo sa direksyon ng EDSA. Pero ang EDSA ay mabagal ang usad ng mga sasakyan patungo sa bahagi ng Makati, tuloy-tuloy yan hanggang sa Guadalupe. Sa kabilang linya, patungo naman sa direksyon. Dagdag ko lang, kaya mabagal po yung Kalayaan Avenue. Pagkana mo ng C5, gawin to Makati area, kasamang Rambo Road. Dahil dun sa mga truck ng basura, Okay. Oo, na pumipick up. sa tinamaan ng magandang pagkakataon, bakit rush hour pa sila nangunguha ng basura? Tama. Problema. 6:15, mga 6:15 to 6:30, nandiyan yan, nakahambalang. One lane lang yung madadaanan mo sa Kalayaan Avenue. Yan, tama. Dito din kanina, yun din ang napansin ko sa may JP Rizal. Ayun, May ganun dalawang truck din eh. Kita na. Mga around Rush hour din yan. 6:30, yung papunta ako rito. Dapat sa gabi nila ginagawa yan. O kaya madaling araw. Correct. Mga alas 2, alas 3, gano'n. Baka... Kaya sila yung hari ng kalsada yan, yung mga truck ng basura, Kalayaan Avenue. Nagbukas pa yung isang eskwelahan ng Makati dito sa malapit sa Yumak ba yun? Eh, di ang dami rin naghahatid. Nakos Marios. Yan So, mas lalong nakadagdag sa trapiko. problema, nakadagdag yan. Walang kasamang body at Sabi rin kasamang Rambo, road ni Idol Mon Samson, Oo. grabe rin daw ang traffic, na traffic na rin sa Espanya area. Nako, oo. University Road. Di ba ginagawa yung Espanya ngayon? Kung hindi ako nagkakamali, itinataasan ata. Oo. Ay, meron yatang ginagawa din dyan kasamang body sa bahagi ng Espanya sa bago makarating sa USD o dyan sa harapan ng USD sa direksyon ng Quiapo. Pero dito sa EDSA ay halos hindi na umuusad yung mga sasakyan, no? Dati-dati kasamang body, mga nakalipas na araw ay umuusad yung daloy ng trapiko. Alam mo, kahit gaano na paghahanda na ginagawa, di ba, kasamang body at kasamang Ramsky, ang ating kinaukulan, kung dito sa unang araw ng pasukan ng klase, may ano pa rin, palpakin pa rin, no, na sitwasyon. Sablay pa din. Sablay pa rin. Sablay pa rin. Hindi pa lang maiiwasan. Meron pa rin mga... Tama nga yung sinasabi nila, nobody's perfect. At paalala rin sa mga mag-aaral kasamang Tama ba, bay?
Tama. Okay. Rod at Buddy, paalala rin, magdala ng payong, magdala ng mga tuwalya dahil napakatindi ng init. Mainit pa rin. Mainit pa rin. Mainit pa rin. Oo. Itong ngayon, kung saan ay nagkakagulo yung mga magulang sa Patasan sa Corazon Elementary School dahil nagkakalituhan yung mga pangalan nila at kung sa mga eskwelahan na kasamang Buddy at MO! TTO mo! ang ito, inaantay ito kasamang Buddy at Rod, no? Ang aking MOTTO ko or motto, abay handog natin yan kay Doc Eric San Juan at Oy, Doc, morning. Doc Eric San Juan at kay Ray Tisoy Argana Baka may magpa-check up kay kasamang Eric, ha? Oo. Baka may magpa-check up ka ako sa kanya. Oo. Sa sinasabi mo, Doc. Doctor Philosophy, ho. Tama ba? Philosophy, ha? at saka si Mike De Juan kasamang Buddy at Rod. Pakasama natin yan na sikinig, lalo na si Edmar Tabillo. Ang aking MOTTO ko, hope is the power that gives us the power to step out and try. Yun na yun. Yun na yun. Yun na yun. Okay. Galogs! Power that gives us the power to step out and try. Sakit sa ulo. Tagalogs. Kasama Tagalogs. Rod at Buddy, ang pag-asa raw ay may lakas na magbibigay sa atin ng lakas na lumabas at subukang mabuhay. Yun lang yun. Yun lang. Okay. Okay. Pwede. Alright. Ikaw, Rod, may baon ka? Yun na, kanina. But, kasama, yung sinabi ko, nobody's perfect. Yeah. Bukod sa mga pangalang perfecto. Ako naman, cleanliness is next to godliness. Pwede. Tama ba? Tama. Oo. Nabasa ko lang sa dingding ng eskwelahan. Oo. Yan talaga isa. Silence, please. Boss Rambo, thank you, Thank you very much, Boss Buddy at Rod. Kasama mo. Ingat ha. Ingat ka dyan sa daan. Ingat sa mga estudyante at magdala ng payong at tuwalya dahil natin napakatindi ng init ngayong umaga. Kasama mo sa kahaba ng EDSA, Kamuning, Silvestre, Labay, Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang balitang panghimagas. Panghimagas tayo. Pag busog na ho kayo sa mga pagkain, Kailangan ng kailangan nyo panghimagas. pampatanggal ng umay. Okay. Eto na siya. Okay, good morning. Misteryoso. How's your weekend? Eto, andito pa rin. Parang ayaw mo na dito. Hindi na tayo naalis dito na. Eto na. Isa, wala ba? Hindi pa naman. Hindi pa. Hindi pa. Sa Sunday, alis ka rin. Yan, Sunday. Sigurado yan. At ipapakita mo rin na Mag-exhibition tayo sa Sunday. Yan. ipapakita mo rin materialis fortes mo. Yan. Makikita nila yung mga abs na Mga pandesal. yan. Pero wag tayong didikit doon sa alon. Baka tayo baka magigtadan yung mga diklas. Baka may mangyari naman sa misteryoso. Delikado yun. Baka mawala na naman yung bakod natin. Ano ba nangyari? Ayos naman po. Na-recover naman agad. Mabuti na lang natapakan. Pag hindi, mahirap na. Mahirap na. Oo. Ito na. Magandang umaga po. Maging mabuting halimbawa sana. Aba? Isa yan sa mga payong madalas nating marinig sa ating mga magulang. Yan din ang eksaktong payo na sinusunod ng mga Hapon sa isang bar sa Tokyo, Japan para sa kanilang alcohol awareness campaign. Ginagamit kasing commercial model ng mga empleyado ng Yaocho Bar Group ang mga lasing para ipakita ang masamang epekto ng sobrang pag-inom. Mahalaga kasi sa mga Hapon ang kanilang honor o dangal, kaya ito ang ginamit ng nasabing bar para idiin ang importansya ng responsableng pag-inom. Tama Ang ibig sabihin niyan, huwag kayong tumulad sa kanilang model na ito. Ayan. Patingin.
Ayan. Hindi nakapagtira ng pang-uwi, kaya sa hagdanan sa subway natulog. Grabe. So, dami kong nakikita sa ganong klaseng sitwasyon dito sa may EDSA. Sa gilid. Sa gilid. Kahit hindi naman lasing yan. Hindi, lasing. Lasing. Oo. Mga alas 7. Marami dyan eh. Marami nagkaalat O dyan eh. alas 8, pag dumaan ka dito sa may abangan ng bus. Dyan sa may highway. Sa no? may highway, Oo, nako. nakikita mo talaga dyan eh. Sabi ko, Kita mo, tingnan yan. nga naman, oh. Kaya kung mag-iinom kayo, drink moderately. Yung sinasabi nila, ilagay sa pinakadulo ng paa. Para makalakad pa. Para makalakad ka pa. Yan po ang balita panghimagas natin ngayong umaga. Galing pa sa Japan. Oy! Hatid ni Misterioso. Thank you. Ano Don't drink and drive. Don't drink and drive. Don't drive and drink. Oh, may batas na yan dito sa atin, ha? Meron na. May batas na. Ingat na kayo dyan, ha? Anti-drug driving ba yan? Dire-diretso naglalagab na. Balitang tatak. RBN niya po napahinggan sa DCXL 558, mga kasama. Ngayong umaga ng Monday, June 2 po, mga kasama. 2014, unang araw ng pasukan. Kasama nyo sa serbisyo publiko. Present from the province of Occidental Mindoro. Mabuhay. Ako po si Buddy Obera. At from the city of Zambo, alias Tedes, amigo Rod Marcelino po. Kami lahat sa DCXLI. Tatak RMN. Sumayin niyo ang 15 minutong kalikunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagab lang! Dito lamang sa Unang Tiya, DCXL 558, ang bagong kasama mo! Umaga mo ay may bagong pag-asa dahil sa trabaho at negosyo, ito ang kasosyo mo. Mula alas 4 hanggang alas 6, may trabaho